Tama-tama, may makakausap po tayo. Ito sana para na rin sa paghahanda, pag-assess at kung meron dapat na baguhin o mga programang ipatupad para po sa magiging unang-una sitwasyon natin sa Metro Manila ngayon pong papalapit na Pasko. Pero samantalahin natin dahil meron din pong bagyo paparating. Malaman ho natin sa Metro Manila kung ano magiging paghanda po ng MMDA. At nasa ating linya po ang Direktor ng MMDA Traffic Enforcement Group. Walang dirit. Abay, taga-Bicol. Kumusta kayo mga kamag-anak dito sa Naga City? Attorney Vic Nunez. Attorney Vic, maray na aga. Attorney. Asan siya? Yun. Good morning sa lahat ng inyong taga-subaybay. Una muna, kumusta ang mga kamag-anak sa Bicol? Ngunyan na aga, attorney. Actually, Makikibalita yesterday, lang kami sa inyo dyan. alam ko yesterday maraming nag-declare ng walang pasok yung schools, and hopefully maayos naman yung kalagayan ng ating mga kababayan ngayon dyan sa Bicol. Nag-uulan na nga kahapon pa, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay. Pero dito sa Metro Manila, bagamat mga Webes, may abot ng pag-asa mga Webes, siguro bukas ng late in the afternoon, makararamdam na ho tayo. Ngayon ba, meron ng malinaw na ipinatutupad na bilin si Chairman Artes para po sa magiging epekto ng bagyo at mararanasan natin at dapat natin paghandaan, Attorney Vic? Yes, Ka-Early. Actually, kahapon tinawagan ko rin yung director ng flood control namin. And kahapon pa po, nag-meeting na sila. And in-anticipate naman nila itong parating na bagyo. At since last week po, naglilinis na sila ng mga drainage, ng mga waterways. And 24/7 na rin po yung ating mga personnel sa lahat ng mga district, sa mga pumping stations, and yung monitoring ng mga flood-prone areas, 24/7 na rin pong nakamonitor ang ating FCOS ng MMDA. At hindi dapat maubusan ng diesel o ng petrolyo yung mga pumping station, ano pa? Yes, definitely. Yung mga pumping stations namin, 24/7 na rin yung mga tao dyan, at patuloy pa rin po yung paglilinis ng mga waterways, mga drainage, at talagang closely coordinating rin sa ating mga local government units, especially yung mga flood-prone areas. So, yun naman po yung paghahanda ng ating MMDA flood control. Bagamat hindi pa natin nararamdaman, meron na bang mga dapat na ipa-abiso tayo doon sa may mga billboard owner na baka hindi na wag nang hintayin ng Webes, baka pwedeng ngayon pa lang o bukas tawag dito tiklupin na yung mga billboard nila. Actually, matik naman yan kapag may ganito pong paparating na bagyo. Nagro-roll down na po ng mga tarps ang ating mga billboard operators, and pinapaabisuhan naman lahat ng mga billboard operators na mas maaga hanggat wala pang malakas na hangin, mag-roll down na ng kanilang mga tarps yung mga billboards. Okay. Doon sa pinakapaksa na ho siguro na aming pagtawag sa inyo, Attorney Vic, nito nakalipas na araw, bagamat nagka-countdown pa lang tayo ng Pasko, parang Pasko na raw lalo na sa Commonwealth Avenue. Ano yung mga programa bukod sa pakikipag-usap sa mga mall owner ng pag-delay ng kanilang pagbubukas at pagsasara at pagbabawas-bawas ng mga sale o kung ano mga promotion nila? Ano pa yung mga pwedeng gamitin o gawin natin para lumuwag at hindi kung talagang hindi maiwasan hindi naman maging ganong katindi ang problema sa daloy ng trapiko? Unang-una po, Ka-Early, nagpalabas na tayo ng moratorium, lalong-lalo na pagdating sa mga road diggings, road works. Kaya magsisimula yung moratorium, Attorney? This will start on November 18. Alright. At nakipag-ugnayan rin ho kami ngayon sa HPG, at tutulong na rin ang HPG sa kahabaan ng Commonwealth sa pagmando ng traffic as part ng at least may augmentation tayo at dagdag na personnel coming from the PNP HPG. Nakipagpulong po si Chairman sa bagong HPG Chief kay General William Segun, and nag-commit naman sila na tutulong din sa kahabaan ng Commonwealth. And
sa welcome development na may kasama kaming HPD dyan sa pagmando ng traffic. Alright. May mga lugar, lalo na sa Commonwealth, ito, binabasa ko yung mensahe. Madali daw malaman ano yung dapat natutukan. Yun ho yung mga bahagi ng Commonwealth na 3 hanggang 4 na linya na lang ang nadaraanan dahil yung unang 4 hanggang 5 linya ay ginagawang loading, unloading. Nako, alam ko tulugan na to. Tandang Sora to, numero 1. Susunod, Litex eh. Attorney Vic? Yes, ka-early, actually, nag-meeting din kami dyan kasama ang Quezon City LGU, pati barangay. Pinulong po ito ni General Manager Popoy Lipana. At talagang ang susi naman talaga dyan talagang bantayan at lalong-lalo na sa hapon yung mga vendors. Alam naman natin lalong-lalo na dyan sa Litex. Kapag hindi mo talaga inistriktohan at binantayan, talagang nag-uukupa ng linya sa kalsada. And siyempre yung mga bababa, mamimili, talagang nakakapag-occupy na po. So talagang hinihigpitan na ho namin at talagang binabantayan and nag-ooperate na rin ho kami. Alright. Attorney Vic, meron bang balita na kinakailangang tutukan? Siguro, baka pwedeng idulog sa Metro Manila Council yung kanilang naging desisyon at ipinapairal ng nakaraang mga Christmas season. Bawal, lalo na kung pagpasok ng Disyembre, bawal magtinda sa bangketa. Yung mga tinatawag na mga kung may mga Christmas bazaar, may mga kung ano-anong mga... Kasi yan ang pananadagsa, mga nagtitinda sa bangketa eh. Yes po, actually, siguro pag-uusapan din yan sa susunod na mga Metro Manila Council kasi minsan ho talagang nakagawian na ng iba't ibang local government units sa buong Palakhang, Maynila na nag-aalaw rin ng mga Christmas bazaar. And minsan po kahit pinibigyan nila ng mga prohibitions na dapat dito lang, hindi ho talaga maiwasan kapag inalaw mo yung mga bazaar, talagang na kumakain ng malaking espasyo sa bangketa at sa kalsada. Siyempre yung mamimili, talagang it also adds yung pagsikip sa daloy ng trapiko kasi nakakaukupa ho talaga. So, kailangan rin itong pag-usapan at pag-aralan kung kailangan pang magbigay ng mga moratorium din at permit yung mga local government units. So, kailangan rin natin at balansehin yung mga ganong activities sa iba't ibang LGU. Attorney Vic, ano raw ba ang balita sa traffic engineering ng MMDA? Anong average ngayon ng mga sasakyan sa ating lansangan, lalo na sa EDSA? Itong panahon na ito ng mga, October, kahit October pa lang. Yes po, sa last ng ginawa ho naming volume vehicle count ng Traffic Engineering Center, this was conducted last September 24. Alright. Ang numero ho na dumadaan sa EDSA ng mga vehikula ay umaabot na sa 421,000. Wow, 221,000. And alam naman natin habang papalapit ang Kapaskuhan ng Disyembre, mas lumulobo ang numerong ito kasi we're expecting yung mga dumadayo dito sa Manila, mga bibili ng mga pangregalo, mga pangkalakal din nila sa probinsya, dito pa sila dumadayo, talagang lulobo pa ang numerong ito. That's why naglabas na rin kami ng mga traffic mitigation na mga programa tulad nung yung sa mall hours, yung pag-adjust po ng delivery hours ng mga trucks sa mga malls. Pati na rin ho yung moratorium sa pag-suspend ng mga roadworks sa Metro Manila, which will start nga po on November 18. Alright. Attorney Vic, maraming salamat at habang papalapit ang ating paghahanda sa Kapaskuhan, tayo magkausap ulit. Thank you, sir. Good morning po sa inyo. Salamat. Diyos mabalasman na. Si Attorney Victor Dueñas, ng Director ng Traffic Enforcement Group ng MMDA, ang inyo pong napakinggan mga kapuso. Eto na ang... Walang pinopro